Sa dami ng project dito sa mundo ng cryptocurrency ngayon, kakaiba po ang ingay na dala ni Picoin dahil hindi lang ito tungkol sa presyo. May mas malalim po na dahilan kung bakit excited ang maraming investors at saka traders. Ang pinag-uusapan dito ay hindi lang simpleng price action, kundi pati na rin ang tinatawag na Tsinghua Prophecy. Ayan, Tsinghua Prophecy. Isang matagal ng vision mula sa isang kilalang university sa bansang China na ngayon ay tila unti-unting nagkakatotoo. At higit pa riyan, mukhang papalapit na rin tayo sa isa sa pinaka-importanting yugto ni Pi. At yan po ang kanyang fully launched na mainnet. Pero ano nga ba ang tunay na nangyayari sa presyo ni Picoin? Ano po ang sinasabi ng mga eksperto? At paano ito makakapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado rito kay Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa technical analysis. Sa ngayon, ang si Picoin ay nakakaranas po ng consolidation or pag-ipit ng presyo sa pagitan po ng 0.71 at saka 0.75. Nitong May 17, bumaba po si Pi sa presyong 0.6595 pero mabilis itong nakabawi at umakyat ng halos 45% hanggang sa pumalo ito sa 0.732 nitong May 19. Kaya masasabi nating may momentum naman po itong si Pi. Ngunit meron siyang malakas na resistance na nakaabang po sa presyong 0.752 hanggang 0.754 na ilang ulit na rin niyang sinubukang butasin or basagin pero hindi pa rin niya mapagtagumpayan. Ayon po sa mga analyst, kung mababasag po ni Pi ang presyong 0.754, posibleng umakyat ito ng hanggang 0.80 hanggang 0.90. Pero kung hindi po niya kapag hindi po niya madidepensahan ang presyo sa 0.707, may posibilidad din na bumalik ito sa support level na 0.685. Sa ngayon ay neutral po ang indicators na tulad ng RSI at saka MACD. Ayan, yung RSI ay nasa 47.8. Yan, medyo nasa gitna lang. Ibig sabihin nito ay wala pa tayong malinaw kung bullish ba or bearish ang susunod na galaw. Sa madaling salita ay naghihintayan pa ang market. Ayan, or sa madaling salita is indecision. Ngayon ay bakit naman po sinasabing may breakout na paparating? Ayan, ayon po sa chart ay si Pi ay nasa loob ng isang symmetrical triangle pattern. Isang sinyalis na may paparating na breakout. Ayan. Check natin yung chart na nagpapakita sa symmetrical triangle pattern na ito. Ayan. Ito po yata. Ayan, pero wala akong nakikita rito na symmetrical triangle pattern. Kapag sinabi nating symmetrical triangle pattern is triangle po na halos equal. Yung hindi po siya nakaturo sa pababa or pataas na direksyon. Medyo talagang sa side po siya. Ayan, isa po itong sinyalis na may paparating na breakout, pwedeng sa itaas or pwedeng sa ibaba. Kaya yan, may dagdag na confirmation rin na malapit na ang malakas na galaw dahil po sa compressed Bollinger Bands. Ayan, yung compressed Bollinger Bands dito. Check natin yung Bollinger Bands. Ayan, wala po yata yung chart dito ng chart na may Bollinger Band. Ayan. Pero check na lang po ninyo sa inyong mga charts. Ayan, may compressed Bollinger Bands at saka bumababa na rin yung kanyang volume. At parehong sinyalis po yan na parang bagyo bago buhos ng ulan. Kaya tahimik muna pero kapag dumating ay malakas. Kaya maraming traders ang nakaabang ngayon. Ayon po sa isang analyst ay sa loob ng susunod na 24 oras hanggang 48 oras
or 24 hours to 48 hours, maaring makita na natin ang desisyon sa galaw ni Pi. Yan, dito naman po tayo. Pag-usapan naman po natin yung tinatawag nila ritong Tsinghua Prophecy ni Pi Network. Yan, ito po yung pinaka-unique na parte ng balita natin dito. Ang tinatawag na Tsinghua Prophecy. Matagal na panahon na ang nakaraan. Ang mga researchers mula sa Tsinghua University sa China ay naglabas po ng vision tungkol sa blockchain adoption gamit ang mobile phones. Ang kanilang layunin ay gumawa po ng isang sistema na energy efficient, madaling gamitin at kayang i-access ng kahit sinong may smartphone. Kaya fast forward po tayo ngayong taong 2025, mahigit 5.5 billion na tao na ang gumagamit ng smartphone sa buong mundo. At dito ngayon pumapasok si Pi Network. Simula noong taong 2019, dinisenyo talaga si Pi para sa mobile mining gamit lang ang isang pindot sa app. Walang complicated hardware, walang malaking konsumo sa kuryente. Ang architecture po ni Pi ay sumasang-ayon sa vision ng Tsinghua. Kaya maraming eksperto ang naniniwalang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit maraming tanong sa development ng project, nananatiling matatag ang community at may pag-asa sa long-term potential. Ngayon ay ano naman po ang kasaysayan ni Pi Network mula concept hanggang mainnet. Mula po sa simpleng app na pwede mong i-download para makapagmina araw-araw, si Pi Network ay lumaki at nagkaroon ng higit 60 million na users. Isang pindot lang kada araw at may Pi ka na. Pero hindi lang ito simpleng token collection. Sa likod po ng app, gumagana ang tinatawag na social consensus algorithm. Pero may malaking hadlang pa rin. Partially closed pa rin ang mainnet. Yan, ito nga yung marami pa rin hindi nakakaalam. Kung saan ay ang alam nila is open na ang mainnet. Pero partial pa lang yan. Partially closed. Hindi pa siya fully open. Kaya ibig sabihin yan ay hindi pa open sa lahat ang trading ng Pi sa mga malalaking exchanges. Hindi pa natin lubos na magagamit si Pi bilang full utility coin dahil dyan. Kaya habang ang ibang user base ay malakas, may mga tanong pa rin kung kailan po magiging ganap na bukas ang network. Ito ang inaabangan ng lahat, ang unlocking ng tunay na value ni PiCoin. Yan, dito naman po tayo sa price prediction para kay PiCoin ngayong 2025. Yan, at saka sa hinaharap. Ayon po sa CoinCodex ay may posibilidad na umakyat si PiCoin sa presyong 0.937 sa May 23. Yan, napakalapit na po niyan. Sa June ay sinasabi ng ilan na pwede itong umabot sa $2.34. At kung magtutuloy-tuloy ang development at saka adoption, baka raw pumalo ito ng $4.44 sa taong 2029. Yan. Pero hindi lahat ay bullish. Sa ngayon, 10. Yan, 10 out of 17 na technical indicators ay nagsasabing nasa bearish zone pa rin itong si Pi. Pero ang Fear and Greed Index ay nasa 74. Ibig sabihin ay greed. Maraming investors ang optimistic. Kapag nabasag naman po ni Pi ang resistance sa 1.70 na price level, may posibilidad itong magpatuloy sa target price na $3. At ayon po sa ilang eksperto, sa ngayong taong 2025, pwede pong umikot ang presyo ni Pi mula $2.04 na average price hanggang sa $3.36 kung maganda ang momentum at mag-launch ng full mainnet. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin dito sa Pilipinas, si Pi Network ay isang magandang oportunidad, lalo na para sa mga bagong crypto users. Hindi mo kailangan ng malaking kapital para makasali. Isang smartphone lang at consistent na pag-click araw-araw ay pwede ka nang magkaroon ng Pi. Kung sakaling magtagumpay po si Pi sa kanilang full launch, tayo na mga early users ay pwedeng makinabang ng malaki. Pero importante rin na huwag maging bulag sa hype. Dapat po nating bantayan kung kailan magiging fully functional ang network at kung kailan talaga magiging open ang market para kay Pi.
Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si PiCoin ay isang matyagang project. Hindi ito tulad ni Pepe na biglaan ang pagputok. Si Pi ay parang taong unti-unting umaakyat sa hagdan. Steady pero may direksyon. Ang alignment nito sa Tsinghua Prophecy ay nagbibigay po ng credibility sa long-term vision. Pero ang magiging susi talaga ay execution. Kung kailan nila magagawang buksan ang mainnet ng lubusan at kung paano nila maaabot ang tunay na utility. Kung isa ka pang Pinoy crypto investor, maganda ang posisyon mo kung isa ka po sa mga nauna. Pero wag pong kalimutan, kahit promising ang isang project, ang disiplina po sa risk management ang tunay na yaman sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.